kabubuton ni Lord sa ato ang life. So right now I will try to speak in my vernacular, which is Cebuano naman ko, and then I will try to speak in Tagalog also, so that my friends, no, especially mga subscribers na nako din sa ako ang channel nga mga Tagalog, so they can also understand. But somehow I know nga makasabot ra mo, makaintindi ra mo sa salita sad namin dito sa Cebu nga mga Bisaya. You can pick up na maintindihan nyo da din kung ano yung sinasabi ko. And then halo-halo na rin yung salita ko, Cebuano, Tagalog at English, para I can be understood by everybody who will be watching my channel. So kung tutuusin, madalang lang akong mag-upload, no, ng mga videos, and recently lang na ulit yun for a while. So it all started man good na upload ko lang sana kung anong mga ganap ko sa family, para at least meron akong platform kung saan ko pwedeng ma-save yun. But somehow it gives me also joy to share with you some things na maybe pwede nyong mapulutan ng aral o whatever man na mahimong magawa nyong take away from my mga videos. So now I will show you, samahan nyo ako doon sa kitchen namin para na makita niyo kung ano yung mga pinamili ko na mga mga vegetables and fruits. Konti lang ngayon, siguro mga about 600 pesos worth of stuff lang ang binili ko, dahil marami pa naman akong mga natira. But meron naman ito yung kitchen namin, maliit lang talaga, no. Dito sa baba meron kaming 3 kwarto dito sa baba, kasi noon the whole downstairs is sala at saka lang kitchen dining. But since nandito na kami halos mga pamilya ko, after nawala na sila mama at saka si papa, so nagawa na ng 3 kwarto. Meron akong 1 kwarto dito sa baba kung saan ako nag-live the last time. So ito yung kwarto ko dito sa baba, at saka meron ding 2 kwarto sa kapatid ko kung saan ang mga pamangkin ko ang nagstay. So ito yung mga gulay na pinamili ko. Yan yung mga gulay na pinamili ko kanina. So meron ako ditong sibuyas dahon. So just imagine, tingnan nyo guys, so itong sibuyas na dahon. Okay guys, ito yung mga pinamili ko this morning, no, na mga organic, mga farm products. And then meron din silang mga gawa na nila. So meron silang cocoa bread, and then using parang banana flour, and then they have also the malunggay, moringa, pandesal. Then I bought 1/4 kilo lang of peanuts, kasya na sa amin yan for the whole week. And then meron pa kasi akong natirang tomatoes, so bumili lang din ako ng konti. And then ito yan, soy, sa variety pa man siguro ito ng pichay. Then meron din akong kale. Ang kale para guys, marami siyang variety. The last time may ibang kale kasi yung variety yung nabili ko. Then ngayon para siyang family ng lettuce. And then bumili ako nito. It's a kind of mint na ang scent niya is para siyang lemongrass. So pwede na daw itong pang substitute din ng lemongrass kung gusto mo ng mga linaga, o ilagay mo sa loob ng iyong lechon belly or chicken lechon. So pwede na rin yun. So this is the variety of the papaya which I bought last week. Masarap siya, matamis, no? Matamis. And then itong sibuyas guys, tingnan mo ang haba. Tingnan mo ang haba guys ng sibuyas dahon.
who would think na organic niya ganito kaganda, no? So imagine, we thought na kung organic hindi maganda ang pagtubo, but imagine this is organic sibuyas dahon. And then nakuha na ni siya 3 tangkay binigay ko doon sa pinsan ko, and this is only worth 25 pesos. So ganyan lang siya kamura, guys, knowing organic siya. And then I bought 2 pieces lang of avocado kay hindi masyado maganda yung avocado nila. And then banana also, and then this one, that sayote. The sayote, I have 5 pieces of this size. This is 1 kilo, 30 pesos lang, guys. And then this one, okra also, no? So all that I bought is worth 600 plus. So this is what I bought now. Kasya na to for the whole week, para sa next na naman na mamili ako ng mga organic products. And then, guys, 'di ba may mga araw tayo, especially Saturday, Friday and Wednesday, balot ng mga pinamili natin sa market kung saan is paper bags. So keep all your paper bags, guys, kasi pag nag-store na ako nitong mga fruits and vegetables ko, binabalot ko pa rin sila ng paper bag inside the refrigerator, because I come to realize na mas fresh, matagal ang freshness ng ating mga stored mga vegetables inside the refrigerator kung nakabalot pa rin sila sa paper bags, especially katong mag-moist na mga vegetables, especially the green leafy vegetables. Dali lang siya malanta if ever nakabuyang-yang lang siya doon sa crisper mo. Pag nakabalot siya sa paper bag, ma-absorb kasi ng paper yung yung moist, so yun, so mas stay siya fresh, hindi malanta kaagad. So, okay, guys. So, these are the and then, mag-prepare na ako for our lunch kasi maulaag na sad si Lola. Doon na may birthday party atinan with my batch. So, guys, help me na dami naman yung subscriber ko. So, please, do subscribe, like, comment, and share my videos. Salamat. God bless us all. Happy lang.